Magpapaalam muna nga ako sa bagong bahay na. Opo, gusto ko muna magpahinga. Kaya naman, from this to this. Opo, ang tagal na din pala simula nung bumalik ako dito. At masasabi ko talagang namiss ko yung dating buhay namin. At dahil love ko kayo, i-house tour ko kayo dito. At eto na nga yung araw na aalis muna ako dito sa bahay. Ilang araw ko din pinag-isipan kung itutuloy ko ba to. Kaya naman nagpaalam na ako sa new house natin na medyo matatagalan tayo. At sana talaga hindi siya magtampo. Huwag siya mag-alala kasi siya pa rin naman ang favorite ko, no? Pero sa totoo lang, minsan hindi mo talaga maiwasang madrid. Ayoko din kasi talagang pinapakita sa inyo na na-stress ako sa buhay. Kumbaga, gusto ko good vibes lang palagi. Opo, na-miss ko nagbibigay ng pagkain sa mga guard dito. Sa unang kita ko nga sa bahay namin, para ako maluluha. Sobrang dami ko kasi talagang memories dito, masaya man o malungkot. Pero parang minamalas tayo kasi parang nakalimutan ko yung susi. Kaya wala tayong choice kundi mag-akyat bahay na lang. Baka pagkamalan pa kami magnanakaw dito. At dahil nandito na rin naman tayo, i-house tour ko na kayo dito. Eto pala yung dati naming garahe na naging lutuan at laundry area. Ewan ko sa nanay ko kung ano nang ginawa sa bahay na to. Sinubukan ko nga yung smart lock natin kung kilala niya pa ba ako. Stranger na. Grabe, 4 na buwan lang ako nawala pero hindi na ako nakilala. Hindi man masakit, parang kagat lang ng langgam. I-flex ko nga sa inyo yung sala namin. Sabi ko pa naman magpapalagay ako ng aircon dito pero hindi na natuloy. Naalala ko kapag madaling araw, bigla na lang gumagalaw etong upuan. Hoy, hindi ka mananakot ng ganyan. Eto nga pala yung mga lumang family picture namin. Sa susunod ko na siguro sila i-display sa bagong bahay. Eto pala ako nung gumraduate ako ng high school at college. Pagpasensyahan nyo na hindi pa uso ang skincare dyan. At eto nga yung lugar kung saan talaga ako nagsimulang makilala sa TikTok. Marirealize mo na lang talaga na sobrang blessed mo sa mga nangyayari ngayon. Yung dati simpleng buhay na meron kami, ngayon nakakabili na kami ng mga bagay na gusto namin. Tapos na-spoil mo na rin yung mga parents mo. Eto nga pala yung kitchen namin. Isipin nyo, maliit lang yung ref namin noon. Ngayon meron na kaming double door na rin. Dito ko nga nilalagay yung mga magnet ko kapag nagta-travel ako. Pasensya na kayo, walang pagkain dito kasi wala na talagang tumitira. Kaya hanggang ngayon pinag-iisipan namin kung ibebenta ba namin to, ipaparenovate. Kasi sa totoo lang, ang hirap niyang i-let go, lalo na kapag marami kang memories dito. Kaya sa mga nagtataka dyan kung saan ko ba galing yung pera pambili ko ng bahay, pinaghirapan ko lahat yun. Kumbaga, katas lahat ng social media ko. Ngayon, aakyat naman tayo sa second floor. Meron na din 2 kwarto at isang CR dito. Dito nga natutulog si Papa noon, binabawal ko pa kasi hindi na talaga siya pwedeng umakyat. Kaya sabi ko sa sarili ko noon, kapag bibili ako ng bahay, dapat may kwarto talaga sa baba. Para alam kong safe sila at hindi ko sila iniisip, no? At eto na nga yung kwarto namin ni Bunso. Grabe, mixed emotion talaga yung nararamdaman ko. Madalas din kami mag-overnight ng mga kaibigan ko dito. Opo, bumili talaga ako ng sofa para sa kanila. Isa din sa mga investment ko, itong pinagawa ko na vanity mirror. Nakakalungkot nga lang kasi kailangan ko na talaga silang ibenta. Kasi maluluma lang sila kung hindi magagamit, no? Isipin nyo noon, kahit wala kami sariling kwarto ni Bunso, masaya kami. Kaya minsan nalulungkot ako kapag mag-isa ako doon sa kwarto ko. Pati nga sa cabinet, magkasama na rin kami ni Bunso. Nagagalit na nga sa akin niya kasi puro damit ko na lang yan nandito. Naalala ko, ginagamitan ko pa to ng hairpin para mabuksan ko lang yung cabinet ko. Opo, wala na akong pampagawa ng handle dito. Sobrang dami na din kailangan ayusin dito sa bahay. Kaya tulungan niyo ako kung deserve niya bang ipa-renovate to. May maliit na balcony din pala kami dito kung saan naglalabas si Mama. Kung sa bagong bahay namin, pahirapan yung pag-akyat sa bubong. Pero sa old house namin, kahit nakapikit ka, makakaakyat ka pa rin. Naku, huwag niyo ko tutularan, talagang matigas lang ang ulo ko, no? At dahil ang dami na kami sa dati kong outfit, magpapalit tayo ngayon. Parang hindi nakakanais-nais yung amoy ng kilikili ko. Kaya bago ako magpalit, mag-apply muna ako ng Deonat spray. Yung nagustuhan ko dito, natanggal niya talaga yung pangingitim ng kilikili ko. Tapos yung pagiging maasim ng kilikili ko, natanggal na rin. Pagkatapos ko nga magbihis, dumiretso agad kami sa buntod ni Kuya. Baka kasi magtampo